Yan, kita nyo yung presentation? Opo. Okay, thank you. Start na tayo. Ito yung naiwan natin topic last meeting natin. Di unang topic natin ngayong gabi sa complex number, yung exponential function of a complex number. Yan, Euler's formula. Yan. E raised to iy equal siya sa cosine y plus I sin y. Yan, ito yung Euler's formula. Yan ay na-derive lang siya ni Euler's. Yan. Tapos yung E raised to ib equal siya sa cosine b plus I sin b. Yan, ibig sabihin kung ano yung kalapit ng y, yan, yun yung nagiging variable niya. Yan. Ang tanong dyan, paano sir kung negative? E raised to negative iy. Yan, wait lang, may napasok. Yan, paano kung negative iy? Paano na yung Euler's formula natin? Yan, ang mangyayari lang, based sa Euler's formula, yan, cosine y pa rin yung first term. Ang magiging negative lang, itong sin ng negative I sin y. Yan, magiging negative siya. Yan. Tapos di kung E raised to negative ib, di ganun din. Cosine b minus I sin b. Yan, pag negative siya, ganyan yung formula ng Euler's. Yan, the next tayo, Yan, for C equals A plus IB, di ba, rectangular form ng complex number. Yan, siya, in exponent, the E raised to A plus IB. Then, di ba, sa properties, yan, di ba, bagay pinapag-times, parehas ng base, pinapag-add, di equal siya dito, A, IB. Diba, pinapag-add ang exponent, yan, ito yun. Pag pinaghiwalay siya, ganito. Yan, equals naman siya dito. Plus IB or BI. Yan. Yan, tapos ginamitan siya ng Euler's formula. Diba, ito yun. E raised to A times A raised to IB. Ito, pinaghiwalay. Tapos itong E raised to IB, diba, mayroon siyang equivalent sa Euler's formula. Yan, yung cosine B plus I sin B. Yan. Kaya, ang gagamitin na natin formula, pag exponential, itong formula natin. E raised to A, cosine B plus I sin B. Gaya nito. Diba, yung unang topic natin ay rectangular. Diba, ganito yung form niya. Yan. Tapos yung logarithmic or natural logarithm. Diba, ganyan. Ngayon naman, exponential. Yan. Paano isolve yung complex number sa exponential? Sa exponential form. Yan. Kung ang tanong ay ganito, hindi gagamitan natin ang formula na ito. E raised to A, cosine B plus I sin B. Yan. Kung ang tanong naman ay ganito, gagamitan ng formula ng logarithmic sa complex number. Ito naman, kung rectangular, convert sa polar form, di ba, R cis theta. Or R angle theta. Yan. Yan, ngayon based sa formula natin, itong example number 1, evaluate E raised to 1.7 plus 4.2i. Gagamitin lang yung formula, madali lang siya. Based sa formula, kung ito yung A plus IB or BI, yan, ang formula natin ay E raised to A. Ang A ay 1.7. Ito yun. E raised to A. Cosine B plus I sin B. Yan. Doon lang na-derive yung formula ng exponential function. Yan. Kaya tatandaan nyo ito. Yan. Double check lang natin. E raised to 1.7
nasa labas siya ng parentheses. Ibig sabihin, di-distribute natin. E raised to 1.7 times cosine 4.2. Kasi yung B natin ay 4.2. A equals 1.7. B equals 4.2. Yan. Yan. Pag naka-radian yung calculator nyo, ito yung sagot, ano? Negative 2.6837. Yan. Tapos pag sine naman, di-distribute lang rin to. A raised to 1.7 times I sine 4.2. Siya ay negative 4.771. Yan. Round off siya eh. 0.96 dapat. Yan. Negative 4.771. Yan. In radian mode. Ito na yung sagot. Ganun lang siya kadaling gamitin yung exponential function sa complex number. Basta ang formula, e raised to a cosine b plus I sin b. Yan, ito yung formula natin. Yan. Okay lang na, madali lang naman siya. Di next tayo sa example number 2. Yan, ito yung kagaya nung kanina kong sinabi, pag negative. Ang nagiging negative lang, ito lang. Yun lang siya pag negative. Di ngayon, naka-exponential form na naman yung tanong natin. Gagamitan natin ng exponential function na derive natin gamit yung Euler's formula. Di base sa formula natin, e raised to a, diba? A plus bi or ib. Yan, ito yung formula natin para ma-simplify siya. Yan. Ang A natin, 1.4. Ang B, 0.6. Yan. Susundin na yung formula. E raised to 1.4 cosine B, 0.6. Minus I sin 0.6 kasi yun yung B. Yan. Solve lang. Pero na siya kadaling gamitin. Yan. 3.347. Yan, yun yung ating real part. Sa naman sa imaginary part ay di gagawin lang sin. 2.2897. Yan, naka-round up siya to 2.29. Yan, kaya siya ay negative yung sin natin. Negative din siya. Yan, yun yung sagot niya. Ganun lang siya kadaling gamitin. Tandaan nyo yung mga topic natin. Unang topic natin yung rectangular form, co-convert sa polar, tas natural logarithm or logarithmic function sa complex number. Paras lang yun. Tas ito ngayon yung exponential function. Pag ang tanong ay nakaganto, exponential function ang gagamitin natin. Pag ang tanong ay ln, ganyan, 3. Diba, 0 ang b dito, a niya ay 3, positive. Recall tayo. Diba, A, 0 ang B, di maalin siya dito sa part. Dahil positive siya, andito siya. Dahil nandito siya, ang theta ang gagamitin natin ay 0. Diba, ganyan. Ganyan sa natural logarithm natin. Or logarithmic function. Ngayon naman, pag ganito yung tanong, exponential, ganyan lang gagawin natin. Ganyan siya kadali. Yan, naka-radian mode. Yan, using the Euler's formula, prove that e raised to 2 pi I equals 1. Yan, dali lang naman using formula. Papalitan lang natin yung b. Di ba kanina, e raised to, ito na nga, ib. Di ko na ulitin na isulat, no. Yan, ito yung equivalent niya. Cosine b plus I sin b. Di base sa tanong, ang b ay 2 pi. Substitute lang dito. Yan. Cosine 2 pi, 1. Diba, 1? Ang sine 2 pi, 0. Ibig sabihin, ang sagot natin ay 1 plus 0
0 yung imaginary part, 1 lang ang sagot. Yan. Yan, ganun lang siya kadali, ano. Yan, try to prove the following relations. Ganun lang rin. Gamit yung formula ng Euler's formula. Di ba siya ay cosine B plus I sin B. Ngayon, based sa tanong, ang B natin ay pi over 2. Di-solve natin. Ang cosine pi over 2 ay 0 plus ang sin pi over 2 ay 1 di times I. I lang natira. Yan, kaya I yun. Ngayon, based uli yung Euler's formula, solve natin to. Ang B naman ay pi. Ang cosine pi ay negative 1 di plus. Ang sin pi ay 0. Kaya negative 1 lang yung sagot. I-try uli natin yung pangatlo. Ang B naman niya ay negative pi over 2. Yan, 0 ang cosine negative pi over 2. Ang sin negative pi over 2 ay negative 1, kaya negative ay yung sagot. Yan, using Euler's formula. Ito, di negative pi naman, cosine negative pi ay negative 1. Ang sin negative pi ay 0, kaya negative 1 yung sagot. Negative 1 plus 0. Negative 1 lang. Yan, properties. C1 equals A1 plus IB1. Yan, C2 equals A2 plus IB2. Kasi ni-exponent siya, no? Nilagyan ng E. Yan, di ba equivalent lang siya nito. Yan. Tapos ini-substitute na yung C1, pinalitan na ng A1 plus IB1. Ito na yun. Tapos yung C2, A2 plus IB2. Yan, ito na. Ito na yung ating equation. Yan. Tapos ngayon, itong E ay B1, di ba may equivalent siya ng sa Euler's formula. Ito yun. Yan, ito siya. Tapos yung E ay B2, ito yung equivalent niya. Yan, times pa rin siya. Yan. Tapos ngayon, pinagsama lang yung pares ng base, E. Yan. Di ba, pwede naman siyang pagsamahin kasi pares ng base. Yan, tapos combine lang, yung magkaparas ng term. Ito, sa real part, imaginary part. Yan, kaya ang formula, bagay dalawang function, pinag-times, or pinag-add. Ito yung formula natin. Yan, dinerive lang siya, no? Yan, kagaya nitong tanong dito. Diba, yung tanong ay exponential. Kaso dalawa siyang function. Yung first function natin, or first complex function, yan, 2 plus I. Yung second, 4 minus I. Yan, based sa formula natin, gagamitan natin yan. Yan, based sa formula. Sa derive natin formula. Yan. Kasi, di ba, ang tanong dito ay plus e raised to C1 plus e raised to C2. Ito. Diba, equivalent naman siya ng nito. Pinag-iwalay lang eh. Paras ng base, pwede mo pag-addin yung exponent. Yan, kaya equivalent siya nito. Diba? Kaya ang formula natin, equals din siya ng e raised to C1 plus C2. Yan, kaya paras lang natin gagamitin ito. Yung formula natin. Yan, based sa formula, e raised to A1 plus A2. Ang A1 natin ay 2. Ang A2 ay 4. Kaya 6. E raised to 4 plus 2, 6. Then, cosine B1 plus B2. Ang B1 natin ay 1. Ang B2 ay negative 1. Kaya 0. 1 minus 1, 0. Di, ganun din naman dito, B1 plus B2. Maging 0 din siya. Kasi 1 minus 1, 0 din. Yan, solve lang. Simplified. Cosine 0 ay 1. Ang sin 0 ay 0. Kaya a raised to 6. Yun ay sagot.
Yan. Yung e raised to C1 plus C2. Ang sagot ay e raised to 6. Yan. Okay ba yung exponential? Okay lang naman. No? Madali lang siya. Yun lang naman yung example natin sa exponential. Punta na tayo sa power. Power of a complex number. Wala bang tanong? Any question? Wala naman. Wala po. Okay, thank you. Next, na tayo na presentation. Yan, next presentation natin. Power of a complex number. Yan, de Moivre's formula. Yan, Abraham de Moivre. Yan, 1667 to 1754. French mathematician who introduced imaginary quantities in trigonometry and contributed to probability theory. Yan, ito yung kanyang formula. Yan. Ito, gamit naman natin 'to ang tawag doon sa unang topic natin sa trigonometric. Ito sa mga mga iba't ibang properties ng complex number. Yan, ito yung theorem ni de Moivre's. Pag sa power. Halimbawa, A plus BI, nilagyan na natin ng value para hindi na siya Sample natin ay 3 plus 2B 2I. Yan. Raised to 3. Yan, may power. Ibig sabihin, power of a complex number. Ibig sabihin, may exponent na siya. May exponent or power. Yan. Based sa ating formula, or sa ating tanong, ang N ay 3, ang A ay 3, ang B ay 2. Yan. Ang formula natin, kailangan natin makuha yung R. Di ang R para makuha, Pythagorean lang. Square root ng A squared plus B squared, di 9 plus 4, 13. Di ang R natin ay square root ng 13. Tapos kung ang N natin ay 3, ginagawa, ini-times lang siya dun sa amplitude, no? Yan, para makuha natin yung theta, arctangent, B over A. Yan. Kung anong gusto nyong theta, pwedeng naka-degrees or radian. Yan, pwede naman yun kung anong gagamitin nyo. Yan, pero kadalasan, para maliit yung value, naka-radian. Tatamaan din naman kahit naka-degrees. Yan, ang B ay 2, ang A ay 3. Yan, naka-radian yung calculator ko, siya ay 0.588. Yun yung theta natin. Positive naman siya, pares positive, ibig sabihin nasa first quadrant. Yan, ito yung theta natin. Yan, di sundin lang yung formula. R raised to N, di square root of 13, ito yung R natin, raised to 3. Quantity cosine, 3 times 0.588, kasi tatimes natin yung N, times 3, 1.764. Yan, plus sign, plus sign, plus I sign, 1.764. Yan, ito naman na example lang natin. May example pa rin tayo mamaya sa baba. Yan, para i-simplified, ay distribute lang natin itong square root of 13 raised to 3. Distribute lang. Yan, ganun. Ganun lang siya kadaling gamitin. Tandaan nyo yung formula ng de Moivre's formula sa power of a complex number. Yan. Inire-raise lang yung exponent, inire-raise lang dun sa R, then multiply dun sa amplitude. Parehas. Yan, for an instance, n equals 2 cosine 2 theta.
cosine square theta minus sine square theta. 'Di ba sa trigonometric identities natin, sa sum ng angles, bawa ay a plus b. 'Di ba? Sa trigonometric identities natin, equals to sa cosine a times cosine b minus sine a sine b. Yan. Tapos dito, kung equals yung a at b natin, di cosine, kung equal siya, kung palagayan natin yung angle equals, sabihin natin 2a. Yan, ibig sabihin, a plus a siya, no? A plus a. Di, yung b, papalitan lang ng a din. Di may siyang cosine a times cosine a, cosine squared a. Minus sine a times sine b, di minus sine square b. Yan, itong cosine 2 theta, doon lang rin yung nakuha. Hindi, ba't naging b? Siya ay a. Sine square a. Kasi, di ba, yung b papalitan na ng a, kaya naging 2a. Itong cosine 2 theta, ibig sabihin, ganito rin siya. Equals lang rin yung sum nung nito. Yan. Kaya naging cosine square theta minus sine square theta. Di ba, sa trigonometric identities natin. Ito, sa trigonometric identities din natin, yung sine a plus b, diba, equal siya sa cos a sine b plus cos b sine a. Diba? Kung natatandaan pa ninyo, ito yung equivalent ng sum ng dalawang angle ng sa trigonometric identities. Sa sine. Ano? Di ngayon, kung equal siya, a plus a, di sine 2a, or equal siya sa sine 2 theta, ay di yung b, papalitan na lang ng a, kasi a plus a siya. Kaya naging 2a. Kung ito yung papalitan ng a, di maging, parang ano siya, no? Madodoble. Cosine a, sine a plus cosine a, sine a. Di maging 2 cosine a, sine a. Yan, ito rin yun. Kung theta lang yung angle niya. Yan, doon lang naman yun. Pinakita ko lang siya. Yan. Tapos pinakita dito, cosine 2 theta plus I sine 2 theta. Yan. Ini-substitute lang yung value niya. Ito yung ito. Yung green. Ito yung red. Yan. Tapos, ito, dinagay lang sa dulo. Yan. Yan. Kaya ito yung derived formula. Ano, pag 2 theta yung angle natin or yung amplitude. Yan. Sin 3 theta, triple cycles, ito na may equivalent niya. Yan. Di punta na tayo sa example number 1. Yan. Kung C equals 1 minus square root of I, ibig sabihin, si A ay 1, si B ay negative square root of 3. Yan. Diba, based sa formula natin sa De Moivre's formula, diba, based sa formula niya, C raised to N equals sa R raised to N quantity cosine N theta plus I sine N theta. Yan, ito yung kailangan natin na formula. Based sa formula natin, kailangan natin na yung R. Di, kailangan natin kunin yun. Kasunod, yung theta or yung amplitude. Kasi given naman lahat. Given yung N, 3. Yan, ang wala lang sa formula natin ay R saka theta. Yan, para makuha yung R, ito yun. Pythagorean theorem lang. No? Yan, siya ay 2.
Yan, kasi square root ng 4, 2. Ngayon naman, kailangan natin yung theta. Di yung theta ay tangent theta, b over a, arctangent. Dahil negative yung b, ibig sabihin, dito siya, maalin sa third or fourth. Positive yung a, sabihin, nasa fourth quadrant siya. Di ba? Ito yung theta natin nakuha. Yan. Siya ay negative pi over 3, naka-radian mode. Yan, dahil siya ay negative, ibig sabihin, from x, negative yung theta natin, yun ang gagamitin natin. Negative pi over 3. Yan, equivalent siya nito. Yan, from real axis sa kanan, ito yun. Yan yun. Equivalent siya nito. Kasi di ba dito, 90 degrees, convert sa radian, pi over 2. 180 degrees, convert sa radian, pi lang siya. Ito ay 270, convert natin yung 270. Siya ay 3 halves pi. Ayun pala eh. Doon nga pala sa quiz na assignment natin, dito marami nagkamali sa angle. 3 halves pi. Di ngayon, para makuha itong rotation na to, di pi, 3 halves pi, plus, kung pi isang angle, pi minus pi over 3, di pi minus pi over 3, siya ay 2/3 pi, plus natin sa 3 halves pi. Pi minus pi over 3, ulitin natin. 2/3 pi. Plus natin sa 270 degrees. (13 over 6 na. 13 over 6 na labas. 13 over 6. Ano natin 90. Pi over 2 lang 90 degrees. Pi kasi ginagamit natin kanina. Di pi over 2 minus pi over 3. Yan, ang 90 degrees ay pi over 2 lang. Ang ginamit natin kanina ay pi, kaya 13 over 6. Di 90 degrees, pi over 2 minus pi over 3. Para makuha natin kasi ito. Ito. Hanggang dyan lang. Yan. Yan, 1/6 pi. 1/6 pi, no? Ibig sabihin to ay 1/6 pi. Plus 270 degrees, 3 halves pi. Yan, 5/3. 5/3 pi. Yan, equivalent siya. Yung ginawa niya dito, inisa-isa niya. Pi, yung 180 degrees, tapos ito ay pi over 2, 90. Pi plus pi over 2, equals din naman siya sa 3 halves pi. Tapos itong pi over 6 niya, itong nakuha nating 1/6 pi. Yan. Yan, kaya pwede natin gamitin na angle, itong dalawa, maalin dito. Negative pi over 3 or 5 pi over 3. Kasi, kung titignan natin, cosine negative pi over 3. Kung naka-radian kayo, ang sagot ay 0.5. Try natin yung 5 pi over 3. Cosine 5 pi over 3. Yan, 0.5 din ang sagot. Ibig sabihin, pares lang. Yan, ngayon, papaliwanag ko kung paano, para di kayo malito sa sa angle na gagamitin. Explain ko lang yun sa angle. Para di kayo magkamali sa angle. Yan. Dito malinis. Dito na lang. Yan. Dito sa una. Para malinis-linis. Basta nasa pa lang tayo. Example number 1. Yan, dito. Yan, di ba ang complex number, binubuo siya ng dalawang part. Real part sa imaginary part. Di ba sa real part, andun yung kung sa natin sa Cartesian, yun yung x-axis
Yan, ito yung real part, yung x-axis. Real part, imaginary part yung y-axis. Yan, di ba sa first quadrant, positive yan. Positive sa real part, positive sa imaginary part. Positive. Sa second quadrant, lagi syempre sa x muna ang basa. Negative, positive. Di negative sa real part, positive sa imaginary part. Sa third quadrant, paras negative. Sa fourth quadrant, positive sa real part, negative sa imaginary part. Di ngayon, kung ang tanong ay 3 plus 2i, ibig sabihin nasa first quadrant siya. Kung i-graph natin, ganyan siya. Ang makuha natin theta, pag direct substitute natin arctangent, b over a, automatic yan agad ang gagamitin natin. Di ba? Pag basta nasa first quadrant, para sa positive, kung ano makuha ang theta, yun agad ang gagamitin. Di ngayon, second quadrant naman. Di ba? Pag nasa second quadrant, negative sa real part, positive sa imaginary part. Yan. Alam mo to sa second quadrant to. Kasi negative sa real part, positive sa imaginary part. Alam natin na second quadrant siya. Pag kinuha natin yung theta niya, b over a, ang lalabas, andito yung theta natin. Pero dapat, di ba, andito, ito ang dapat na theta natin. Or, ito. Yan. Pag counterclockwise, positive ano. Pag clockwise, negative. Yan. Para hindi kayo malito, counterclockwise na lang. Ito na lang, sa positive na lang tayo ng angle. Diba makukuha natin theta dito? Ito. Tapos yung theta natin makukuha, negative. Kasi kung i-ano natin yung sign, negative yung a natin dito. Diba? Lalabas sa second quadrant, makukuha natin theta negative. Pero ang nakuha natin, ito. Ang kailangan natin, ito. Diba? Yan. Pero, ang 180 degrees, di ba siya ay pi? Equivalent sa pi. Kung nakuha natin ay theta nandito, di pi minus theta. Yun yung dapat na theta natin. Pi minus theta. Pero lagi namang negative, makukuha natin pi dito kung i-consider natin yung sign. Di ba? Lalabas natin theta. Negative lagi. Gagawin nyo, pag nasa second quadrant, plus pi na lang. Kasi lagi naman negative yung theta doon. Plus pi. Diba? Sa first quadrant, kung anong lumabas sa theta, yun na rin gagamitin. Sa second quadrant, negative yung theta nyo doon. Plus pi, yun ang gagamitin na theta. Di ngayon, sa third quadrant, paras negative yung b at a nyo dito. Halimbawa ay negative 3 minus 2i. Diba? Paras negative yung a at b. Ngayon, pag kinuha yung theta, arctangent, negative b over a, positive. Diba, theta? Yan, positive yung sagot dito. Positive yung makuha natin theta. Di pag nasa third quadrant, pi plus theta. Diba, kailangan natin ay ito. Pi plus theta. Yan, pag nasa third quadrant yun. Pag paras negative yung a and b. Pag nasa first quadrant, paras positive. Pag nasa second quadrant, negative sa real part, positive sa imaginary part. Pi plus theta pag nasa third quadrant. Ngayon, pag nasa fourth quadrant, andito. Diba, arctangent. Pag nasa fourth quadrant, ang a ay positive, ang b ay negative. 3 minus 2i. Yan, halimbawa niyan. Yan, sabihin, arctangent ng negative 2 over 3. Diba, ang theta natin makukuha ay negative din. Negative. Negative ang sign. Diba, sabi ko kanina, kung counterclockwise, positive. Clockwise, negative. Yan. Yung makukuha natin, negative na siya. Pwede natin itong gamitin. Sabihin, yung theta natin doon, negative na. Dito tayo dumaan sa clockwise.
Pero equivalent din siya kung dadaan tayo ng counterclockwise. Pero para shortcut, consider nyo yung sign, negative ang sagot, yun ang gagamitin nyo. Yun na di-recall tayo. Pag parehas positive, yung A and B, nasa first quadrant siya, kung ano yung lumabas na theta, yun ang gagamitin. Okay malinaw. Ngayon naman, sa second quadrant, consider nyo yung sign, then negative ang sagot. Negative yung theta nyo. Tapos para makuha yung theta, sa second quadrant, pi minus theta. Di plus pi nyo na lang. Yung makuha nyo, plus pi. Plus pi. Yan, ito para sa second quadrant. Sa third quadrant, positive yung makuha ng theta, plus pi lang rin. Diba? Sa fourth quadrant, negative yung makuha ng theta, tapos yun na. Yun na rin yung theta. Ibig sabihin, sa first quadrant at fourth quadrant, kung ano yung makuha yung theta, yun ang gagamitin. Sa second quadrant at third quadrant, plus pi lang. Yun ang gagamitin yung theta. Di balik tayo sa presentation. Yan, dito, based sa tanong, positive yung A, negative yung B. Ibig sabihin siya ay nasa fourth quadrant. Yan, pwede nang gamitin yung theta niya. Yan ay rin yun. Yan, equivalent siya dito. Pag dumaan tayo sa yan, counterclockwise, 5 pi over 3. Clockwise, negative 5 pi over 3. Yan, kasi nasa fourth quadrant siya, kung ano yung lumabas, yun na rin gagamitin. Yan, tas based sa Euler's formula sa de Moivre's formula, sundin lang. Diba, nakuha natin yung R, 2 raised to n. Ang n natin ay 3. Ito. Then, cosine 3 times negative pi over 3 plus I sine 3 negative pi over 3. Cancel lang yung 3. Magiging pi. Negative pi. Yan. Simplified lang. Pwede pa itong i-simplify. 8 cosine negative pi. Negative 8 siya pag naka-radian. Tapos 8 sine negative pi, 0. Negative 8 lang ang sagot dito. Yan. Kahit naman gamitin nyo to, ganun din yung sagot. Equals lang siya. Yan. Punta tayo sa example number 2. Kagaya nitong example number 2, positive sa A, negative sa B. Ganun na naman. Positive sa A, negative sa B. Ibig sabihin, nasa fourth quadrant. Kung ano makuha nating theta, negative siya, yun ang gagamitin. Yan. Ito ay siya, nag-degrees. Pero, theta na lang tayo. Ito, pinakita lang niya na kaya siyang isolve gamit itong equation 1 and equation 2. Pero, di na natin kailangang magpakahirap ng ganito. Kasi meron namang yung de Moivre's formula. Gamitin na lang natin de Moivre's formula. Ito, kagaya nito. Yan, naka-degrees tayo. Kasi degrees yung ginamit. Ganun din naman kung sa radian yun. Yan. Shift arctangent ng negative 4 over 5. Negative. Diba? Sabi ko, negative. Nasa fourth quadrant siya. Siya na ang gagamitin. Ito yung theta natin. Yun na rin ang gagamitin. Negative. Yan. Ito na yun. Negative. Applied lang yung de Moivre's formula. Yung R raised to n. Ito na yun. R nating nakuha ay Pythagorean lang. Raised to n. 6.403 raised to 3. 262.513. Tapos yung nakuha natin theta, times 3 lang. 3 times 38.66. Yan, negative 115.98. Yan, ito. Diba, ito ay polar form. Convert lang natin sa rectangular. Diba, r sines theta. Yan. 262 r quantity cosine negative 115.98 plus I sine
negative 115.98. Yan. Dahil lang ginamit natin ay degrees, dapat naka-degrees yung calculator natin. Yan, ano lang, distribute lang ano yung R. Di-degrees lang natin. Yan, 262.513 cosine negative 115.98. Yan. Equal siya sa negative 114.9996 or negative 115. Yan, paras lang siya. Di yung imaginary part naman, sine, equal siya sa negative 235.985 or negative 236. Yan, paras lang siya, ano? Kahit di na gumamit nitong step 3. Dito, direct na. Kasi na-apply naman na yung De Moivre's formula sa power. Diba? Sa power of a complex number. Gawin lang yun. Tapos ito, polar form. Mayroon naman tayong conversion para maging rectangular form. Yan. Pwede na i-direct doon. Kaysa mag-equation pa. Yan. Ilang naman yung sa power ano natin. Power of a complex number. Ganun na siya. De Moivre's formula.